how are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. So for today's video, kasi nalalapit na yung kasal ng pinsan ni Sudi na si Irfan. Oy, hindi yun si Irfan na ni Francis. Ibang Irfan to. Magkapangalan lang sila. So, sounds familiar sa mga dati kong mga nanunood, pero iba po. Mas gwapo to. So, malapit na yung birthday, malapit na yung kasal niya. So, mamimili kami ng mga susutin ko dahil nga wala akong dala. As in, eto nga, binili ko pa to sa Islamabad, dalawa lang yung binili namin. Wala talaga akong maayos na susuotin sa kasal ni Irfan. So, lalabas kami at mamimili. Siguro kahit mga dalawa lang para lang sa event na yun. Kasi nga, ba't ako bibili ng masyadong marami, di ba? Maiksing panahon lang naman kami dito. So, samahan nyo kami, samahan nyo ako, at hanapin ko rin yung shawl ko. Lagi ko nakakalimutan yung shawl talaga. So, magsha-shawl ako bago lumabas, at nasa labas na sila, nasa may sasakyan na sila, nagpaiwan lang ako para mag-intro para sa inyo. So, see ya guys! Bye! A few moments later. So, mamibili kami na susuotin ko sa kasal ng pinsan ni Sudi, si Irfan. Hindi ko alam kung ano ba susuotin ko. Mag-black na lang kaya ako. Pero mainit. Ayan, yung unang shop na binisita natin. At hinahanap ko kasi sa damit, una, hindi gaano makapal. Dahil yung mga damit nila dito makakapal. Sa panahon dito sa Pakistan, kailangan komportable ang susuotin ko. What do you think, black? Black, white. How many? Two. Comfort before style, sabi nga nila. At pangalawa, ang gusto ko yung hindi masyado magsa-stand out yung kulay dahil ayokong agawan na eksena si bride. So, kailangan low-key lang yung kulay natin na magbe-blend lang tayo sa crowd. How about this, mama? No? Very long. And pangatlo, syempre, yung hindi masyado paplansyahin. Kasi ayoko yung mayat-maya pinaplansya yung damit ko. Kahit yung mga damit ko sa Dubai, hindi ako pala plansya. Gusto ko yung kaunting laba, tapos sampay, hindi na kailangan ng plansya-plansya. So, ayun yung tatlong factor na hinahanap ko sa damit dito sa unang shop na pinuntahan namin. So, kasama namin si Mama para katulong ko mag-decide. Kasama rin namin si Babu dahil walang magbabantay sa bahay. At si Sudi. Balik ako sa itim. Sa itim tayo. There's more shop. We can check. Yeah, pili kami na ibang shop. Sige, maglaro kayo dyan. So, ayan yung unang shop na pinuntahan namin. So, mapapansin nyo, ang ganda, diba? Napapaligiran kami ng Himalayas. Hanap na naman kami ng ibang shop. At dito sa Pakistan, big deal ang wedding sa kanila. Ang kasal dito, inaatidan talaga ng buong kamag-anak nila. So, kahit sa malalayong lugar, dinadayo talaga ang kasal dito. Kaya mahaba din ang preparation ng kasal dito at talagang pinaghahandaan nila kahit na mapa-love marriage man yan o arranged marriage, pareho lang ang yung preparation na ginagawa nila. And dito din kasi meron silang traditional, lalo na sa mga probinsya katulad ng Hunza, may mga traditional na wedding din silang ginagawa. Maliban sa religious part nila, meron din silang tinatawag na mehendi and then nikah. So, kaya kailangan makahanap ako ng at least 2 damit kasi yung isa para sa mehendi at yung isa para sa nikah. Yung mehendi kasi, yun yung night before ng kasal nila. Ang kasal nila, ang tawag dito is nikah. Nikah yung equivalent ng wedding day. So, nasa pangalawang shop na kami at nagtitingin-tingin ako. Mukhang dito na ako makakita ng damit talaga na susuotin ko dahil marami silang choices at tingin ko magugustuhan ko yung mga telang naka-display. So, ayan, habang nagbablog, bit-bit ko si Babu at ayan, napapansin ninyo, tulog na siya, sobrang pagod.
kaya makalog ang aking camera. So ayan, tinutulungan na rin ako ni Sudi na maghanap ng damit at gusto ko rin naman yung taste ng choice niya. So ito, may nakita na siya. Babe, Gusto niya may kwelyo. which one good? The green one or the pink one? The green one or the pink one? Yes, different size. No, same design. In fairness, di ba, Same design. magaling siya What do you pumili. think? Pink or green? The green one? But this different. That's different. Really? Where you put? It's there. Oh, take this one also na. Hmm? This one. Pink. It's okay, medium for me? Large. At bilang asawa ko, ayan, alam na alam niya ang size ko. Ayaw niya ng hapit sa katawan ko o bakat na bakat sa katawan ko yung damit na sinusuot ko. Gusto niya loose. So, alam niya talaga yung size ko. You want this one green? So, ayan, may final decision na ako na pagpipilian. Ah, we can go inside? We can go inside? Check from here. Design you too. You choose for me, tatay. This one? At pinagbigyan na rin ako ni asawa na 3 yung pipiliin kong damit. Check. So, pipili pa tayo ng isa. Nakadalawa na tayo. 2 down and 1 to go. In winter also you can wear this one. Stick? Okay. For winter also. But I don't like this one. Like this. So habang namimili kami ni tatay ng susuotin ko, si mama naman naghahanap din siya ng susuotin niya para sa kasal. Namimili silang dalawa ni Babu at si mama. At ako naman namimili at si Sudi ng susuotin. Binabalik-balikan ko tong dress na to kasi ang gandang-ganda talaga ako. Pero wala kasing size ko. Ang liit niya para sa size ko. Namamawala na isa dito kasi ang dami na niyang babayaran. 3 yung kinuha ko. Muni kang lo sir. Latun. This one. And then this one. And then the green one. So ayan na yung napili kong dress. Tinutupi na muna niya at ilalagay niya sa maayos na balot. Meron pala sila dito 2-piece and 3-piece. Yung 2-piece, yung pantaas at pambaba, at yung 3-piece, may kasama ng shawl. So, abang na tayo. Bayaran time. Magkano kaya ang total damage? Dun 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 dun. So, 4 ang nabili namin. 3 sa akin, isa kay mama. Full discount. Per piece. Naka 15,000 si tatay. At humirit pa ng discount. So, nasa kid shop naman tayo. Kids shop. Para naman kay Babo at kay Anu. Siyempre, dapat meron din silang susuotin sa kasal ni Irfan. Ayan yung napili ni tatay. Gusto niya long sleeve para kay Babo at pantalon. Different trouser. So, very good. Really? Ah, yeah, good. Para naman kay Anu dress. At ayan, kung mapapansin ninyo, nagising na rin si Babo sa pagkakatulog niya. May nakita siyang design ng bear, kaya yan yung gusto niya. Kaso hindi sukat sa size niya. So, final store, dito naman tayo sa shop ng mga panglalaki para yung tatay ni Sudi susuotin na shalwal kamis. Pero si Sudi mismo, hindi talaga siya nagsusuot ng shalwal kamis since the beginning. At ito yung shop na pinuntahan namin. Ayan, nagutom kaming lahat dahil tanghali na. Kaya bibili na lang si tatay ng barbecue para pag uwi namin sa bahay kakain, kaunting pahinga at aalis na papuntang Hunsa. Ayan yung barbecue na binibili niya. Ang sarap, 'di ba? Ang sarap ng timpla niyan, promise. Parang inasal. At yan na yung mga itsura namin, mga pagod na talaga kami, pagod na pagod kami ng buong maghapon. Mula umaga, kasi alas 9 umalis na kami ng bahay, at hapon na kami natapos, mag-aalas 2 na. In kaunting pahinga, babiyahe naman kami papuntang Hunsa.
Mga 2 to 3 hours din ang biyahe namin mula dito sa Gilgit papuntang Hunza. So, non-stop tayo for today's video. A few moments later. Ganito ang mga tanawin na makikita mo papuntang Hunza. Talagang ma-appreciate mo yung mga breathtaking views nila. Yung mga bundok na nagsasalubong na sa mga ulap, ganon katataas yung mga bundok nila dito. At hindi sila nakakasawang tingnan. Sobrang ma-appreciate mo yung creation ni God sa lugar na to. Sobrang ganda, di ba? A few moments later. Hi! How are you? How are you? I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. So, nandito tayo sa Hunza ngayon. At pinagmamasdan ko ang tanawin sa aking harapan. Ang ganda, napaka-relaxing. Ito yung bahay sa isa sa mga kamag-anak ni Sudi dito sa Hunza. Ang ganda talaga. Nakaka-speechless yung tanawin. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Oh, diba? Ang ganda. Lalo na pagising mo siguro sa umaga, tas ganito yung tanawin mo. Oh, diba? Nasa tuktok ka na. Abot mo na yung ano. Sabi nga ni mama, nakikita mo na ba dyan si Jesus? Halos abot mo na yung langit eh. So, iniwan ko muna si Babo doon sa lola niya dahil ako'y naiinis na. Napakaraming tao. Imagine, ang bisita, kami pa lang, mga kamag-anak pa lang ni Sudi. Tapos mga kapitbahay pa. Siksikan, sobrang siksikan na sila doon. Kahit kusina, siksikan na sila doon. Imagine, 3 bedroom. Hindi, 2 bedroom tapos isang living room. Punong-puno ng bisita. Tapos kusina pa. Tapos yung ibang mga bisita nasa tuktok na talaga ng mga bubong nila. So ito yung bahay na pag-stayan namin ngayong gabi. Diyan kami matutulog. Pero hindi ko napapakita sa inyo yung loob dahil wala yung may-ari ng bahay. Siya lang nandito. Hi Armish! From my wedding day. He's still here. Wow! Shy type after you see the camera, you become shy type. How old are you now? How old are you now? 14. Imagine, 6 years ago. Ito yung daan. Baba naman tayo. Dahil doon ang main event. Grabe, sobrang tarik ng lugar na to, tong daan na to. Nung paakyat ako dito sa bahay na to, grabe, yung hingal ko parang hiking ako ng buong isang araw. Grabe, ang pagod ko, ang hingal ko, tas buhat-buhat ko pa yung mga gamit namin. Talagang 4 o 5 beses yata akong pahinto-hinto dahil sabi ko, hindi ko kayang tuloy-tuloy yung lakad. Talagang habol hininga ako dito. Tas isipin mo, sa taas nito manipis na ang hangin, kaya mas lalo akong hinihingal. The next day. It's me. Want to see that? Touch the goat. Approach the goat. Here. Ano yan? Where are you going? Oh. You want to touch the goat? The goat is there.
Might kick you. Happy? Happy?